Mas pinaigting ng PCSO ang kampanya nito laban sa mga iligal na online loto. Habang sumasabay ang ahensya sa best practices ng mga lottery organizations sa buong mundo. Inanunsyo rin nito ang kanilang anniversary jackpot prize. Kung magkano, alamin sa agenda report ni Paolo Barcelon. Higit 200 foreign delegate ang dumalo sa Asia-Pacific Lottery Conference na inihost ng PCSO sa Parañaque City. Isa sa mga tinalakay dito ay ang digital transformation sa lottery industry. Bagamat transitioning pa lamang sa digital services ang mga lotto draw ng PCSO, sinabi ni General Manager Mel Robles na mas humigpit na ang mga proseso ng pagbeberipika sa mga lotto outlet. When in doubt, the tellers are trained to challenge the better to show proof. And I agree, anonymity is lost with online because you have to register, as Robert said. Dumalo rin sa komperensya si Allwyn Group CEO Robert Vatal na kinatawa ng isa sa mga pinakamalalaking lottery at gambling company sa Europa. Binigyang diin ni Vatal na malaking bentahe para sa PCSO ang pagiging regulator at operator nito dahil mabilis itong nakakakilos para maprotektahan ang mga naglalaro. If you do not have a license, anything is illegal and you are prepared to enforce it. And the way how to enforce it is through three ways. One is advertising, the second one is IP blocking, and the third one is payment blocking. Pinatindi rin ni Robles ang kampanya ng PCSO para sa responsableng paglalaro. We always make the point to announce that gaming is for fun. No? When does it become irresponsible gaming? And we tell people that when you deviate now from your normal life, it becomes destructive. Kasabay ng ika-71 anibersaryo ng PCSO ngayong October 30, tinaas na sa 91 million pesos ang jackpot prizes ng Grand Lotto 655 at Ultra Lotto 658. Para sa agenda, Paolo Barcelon, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.